You went to Nagoya. Jody Santa Maria was here. Kaibigang Jody ay nagkwento nga na nagpunta kayo ng Nagoya. And you had an immersion. Parang nagtrabaho yata kayo doon sa isang umise? Umise. Yes. Umise. Yes po, yes. Is that how you call it? Umise. The bar. Na walang kamuang-muang ang mga Hapon, ang mga tao doon na kayo'y mga artista. Artista, hindi What na. happened? What happened? Yun nga po, hindi kami nag-start ng parang nagpakilala kami as artista. As in, nag-start kami doon. Pinangunahan siya ni Ate Jody, di ba? Yes, yes. Pinangunahan siya ni Ate Jody, and then nung second day, trinay na namin, ano gagawin na ba natin? Nag-usap, ano gagawin na ba natin? Yung bar na yun talaga yung kakilala natin yung owner. Pero yung mga customer nila, hindi nila alam na Artista. Mga Artista. artista, gumagawa kayo ng Oo, pelikula. akala nila mga bago kaming pasok. Bagong salta. Oo, mga bagong salta. Kanina may sinabi ko na parang nung nag-umpisa tayo sumayaw, ano yun? Anong sayaw ang pinag-uusapan natin Yung dito? opening scene po kasi namin Is dito a sa dance? movie, nag-dance kami. Okay. Kaming tatlo ni Ate Jody. Kayo, Yes. Sanya, ikaw, at saka Kasi si Loisa. mas nauna kami, Tito Boy, kay Loisa. Okay. Kumbaga, parang kami Sa story. Sa story. Okay. Kumbaga, si Ate Jody, si Jane, and ako. Anong klaseng 15 sayaw? years. Yung sayaw na... Bakit, Papa? Ano ba itong Midnight Girls? At sino si... your character? Paris. Paris. Opo. Samantala, ikaw ay si Saki. Oh. Yes. Tell us more about the movie. Okay. yung Midnight Girls, Tito Boy, it's about sisterhood kung saan lahat kaming apat na babae, nakipagsapalaran kami papunta sa Nagoya. At lahat ng mga pagsubok na pinagdaanan namin sa Nagoya, syempre pagsubok sa sarili, sa pamilya, kaibigan, trabaho, sa lahat ng aspeto sa buhay, dun kami lumaban. Tito Tsaka Boy. apat siyang perspective na pare-pareho naman sila ng trabaho pero iba-iba sila ng kung anong effect nun sa buhay nila, sa sarili nila. And nakakatuwa makita yung, kasi yung stories din po namin inspired by yung mga nakilala namin doon. Stories nila to. Ano naman ang magiging epekto nitong pelikula sa aming manonood? If I see the movie today, palagay nyo ano ang take-away ko? Anong malalaman namin tungkol sa ating mga kababayan na nagtatrabaho sa mga umise, mga OFW sa Japan? Siguro, Tito Boy, lahat naman tayo may mga pagsubok at problema sa buhay na pinagdadaanan talaga. Kailangan mo lang na hindi sumuko. Kailangan mo lang na palaging lumaban sa buhay. Kasi hindi naman to nag-stop lang yung life natin eh. Pagdadaanan mo lang yan, hindi mo alam kung yun yung bagay na makakatulong sa'yo para mas gumaling ka, mas pagbutihan mo pa sa mga susunod, na next time, pagdaanan mo yun, mas strong ka na. Naroon pa ba ang stigma ng mga nagtatrabaho sa Japan? Kasi di ba meron yan, yung stereotype meron na... talaga. I feel like yun din po yung makikita nila dito sa movie, yung updated na, kamusta ba yung mga kababayan natin ngayon sa Japan? Ano ba yung mga nangyayari din sa routine nila, sa daily life nila, kamusta ang lagay nila doon? And also, for the movie naman, I feel like importante rin yung inner circle. Kung sino yung mga kasama natin, kung sino yung mga, yung nabibuild natin. Support system natin. Yes, kasi lahat naman nga tayo may mga pinagdadaanan, hindi natin alam yung pinagdadaanan ng isang tao. So mahalaga na malawak din yung understanding natin sa isa't isa. You know, that's very important. Kasi sa abroad, dalawa lang yun eh. Either kayo, you build a sisterhood na para bagang may support system. Pero minsan naman, ang kaaway mo ay kapwa. Yes. Yes. Di ba? I mean, do we see that? Sadly. Do we see that in the movie? Meron din. Ayun, diba? Part lang doon. Kaya kailangan yung dynamics yan, makita din natin para pag napapanood mo kasi maiiwasan mo.